ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Tunay nga bang basihan ang kasiyahan ng pagiging number one? Kapag ikaw ang nanalo, ikaw ang napili, ikaw ang numero uno. Masasabi bang masaya ka na talaga? Dear Papa Dudut, naranasan nyo na ba yung hirap sa pakiramdam na mapasaya at makuha ang approval ng inyong ina? Ako mula pagkabata ay wala na akong ibang hiniling kundi ang mapasaya ang mama ko. At hindi ko alam kung bakit hanggang sa pagdadalaga ko ay hindi ko pa rin yon maibigay sa kanya. Ako nga pala si Noray, may mommy issues. At ibabahagi ko sa inyo kung saan ito nagsimula. Bata pa lamang ako nung mahilig si mama na isali ako sa mga pageant kahit na ayoko. Kahit alam kong hindi naman ako nababagay dito. Wala naman akong magawa dahil una ay bata pa lamang ako noon. Sumusunod lamang ako sa kagustuhan niya. Sinusunod ko lamang kung ano ang gusto niyang sabihin ko sa entablado hanggang sa damit na isusuot ko. Naalala ko pa nga na 8 taong gulang ako nung una akong sinabak ni mama sa beauty pageant. Talagang nagrenta pa ito ng dilaw na ball gown at nagtawag pa ng baklang magtuturo sa akin kung paano sumayaw sa kantang Sex Bomb. Napagastos pa nga ng todo si mama sa nagturo ng sayaw sa akin dahil natagalan bago ko ma-pick up ang sayaw Papa Dudut. Pareho kasing kaliwang pa ako pero pinilit pa rin ni mama na sumayaw ako. Basta, kahit magkamali ka, mali ka sa steps, okay lang yun. Basta itodo mo ang ngiti mo. Kinakabahan ako, Mama. Baka kasi puro mali ako eh. Okay lang yan. Nadadaan yan sa ngiti at saka lakas ng loob. Basta lagi mong tignan yung mga judge pag nagsasalita o sumasayaw ka. Judge po? Sila yung 3 mama na nakaupo sa harap ng entablado. Ituturo ko sila sa'yo sa mismong pageant para alam mo kung kanino ka magpapakitang gilas. Ano po bang gagawin nila? Nakaupo sila doon at manonood. Sila ang magdedesisyon kung sino ang panalo. Kaya anak, parang awa mo na. Gumastos na ako sa'yo ng todo kaya galingan mo ha. Paano po kung meron mas magaling sa akin? Di higitan mo. Mama, kasali si Kimberly sa pageant eh. Ang ganda-ganda kaya nun. Tsaka mayaman sila eh. Matatalo ako nun. Sus, makeup lang naman ang magpapaganda doon. Maputi lang yun. Huwag ka magpakabog sa Kimberly na yon. Mas maganda ba ako sa kanya, Mama? Mas may potensyal ka, Nonay. Natatakot ako, Mama. Baka hindi ako magustuhan ng mga judge. Magugustuhan ka. Basta sundin mo lang lahat ng gusto ko at saka andun lang ako sa likuran ng mga judge para turuan ka pag may nakalimutan kang step sa sayaw mo at para mapaalala ko sa'yo nang ngumiti ka. Parang nakakapagod naman po yung ngumiti, Mama. Sa pageant, hindi ka dapat mapagod ngumiti dahil yan ang unang mapapansin sa'yo. Mama, Ano yun? okay lang ba kung hindi ako manalo? Hindi. Hindi okay. Kailangan manalo ka. Kailangan ikaw ang number 1. Kung sakaling hindi number 1, Ma, okay lang ba? Hindi. Basta ang gusto ko number 1 ka. Yun lang. Hindi pwedeng number 2 o number 3 o Miss Congeniality o Best in Costume. Dapat number 1 ka. Okay? Noong sumapit ang araw ng pageant ay ramdam ko ang kaba sa mukha ni mama. Masyado itong naging hands-on sa akin, yung tipong pati yung pag-makeup sa akin ay nakikialam siya. Muntik na nga silang mag-away noon kung hindi lang sila inawat noong kumare ni mama.
Tinignan ko ang mga kasamahan ko, preparado sila mula sa makeup at costume. May nagpa-practice pa nga na para sa talent portion nila. Ang gaganda nila at wala akong laban. Mas lalo tuloy akong kinabahan noon at nadoble yon nang sumampa na ako sa stage at dahil nga sa kaba ko ay nagkamali pa ako. Hindi nga rin ako nakatingin sa judges tulad ng sinabi ni Mama dahil sa sobrang nervyos. Naging palpak yun at narinig kong pinagtawanan ako ng ibang tao. Nung i-announce nila ang top 10 ay hindi man lang ako nakaabot. Sayang naman yung pinaghandaan kong confidence para sa Q&A, hindi naman pala ako makakasali doon. Galit na galit si Mama na hinila ako palabas ng tent kung saan nandoon ang mga kasamahan ko sa pageant. Akala ko noon ay uuwi na kami pero nagulat na lamang ako nang lapitan nito ang isang judges habang naka-break sila ng 10 minuto. Hoy, Ako po ba ang tinatawag nyo? meron pa bang pwedeng tawaging hoy dito na iba? Medyo bastos po ang dila natin, Mother. Okay ka lang? Hindi. Paano ako magiging okay pinatalo mong anak ko? Ano po? Maang-maangan ka pa. Nasilip ko dyan sa score sheet mo na yung anak ko ang pinakamababa sa lahat. Sino po bang anak nyo? Kasi marami akong binigyan ng mababang scores. At teka, hindi ko naman kailangan mag-explain sa puntos ko na binigay ko sa mga candidates. Yung naka-blue na hanging blouse at naka-boots ng black? Yun yung anak ko. Yung sobrang glitter sa pisngi. Nung natama ng spotlight, pati kami nasilaw. Medyo bastos ka rin, no? Sino po bang nauna? Sino ka para husgahan ng anak ko? Mother, judge po ako sa pageant na to. Malamang kailangan ko siyang husgahan. Kaloka. Iba yung panghuhusga mo May halong panlalait. Kung ayaw niyong malait ang anak niyo, di huwag niyong budburan ng glitter sa pes. At ibagay niyo sa balat niya ipapasuot niyo. Saka ano ba, Mother? Puro peklat ang legs ng anak mo. Kahit dito sa malayo, nabilang ko Aba talaga? Natalo ang anak niyo hindi dahil masyado ako mapanghusga. Kung hindi nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi maganda ang anak niyo. Sobra ka na talaga Halika nga rito, bakla ka! Aray! Ang pangit-pangit mo! Nag-iskandalo noon si Mama at halos hindi sila maawa dahil talagang lumaban ng sabunutan si Mama doon sa baklang judge. Nahinto tuloy pansamantala ang pageant para ayusin ang gulo. Napunta silang pareho sa barangay hall at doon ay pilit na pinag-ayos. Mabuti na lamang at hindi nagdemanda ang baklang judge kay Mama dahil kung nagkataon ay dihado kami. Pagka-uwi namin ay hindi ako kinikibo ni Mama. Alam kong masama ang loob niya sa pagkakatalo ko. Pumasok na siya sa kwarto na hindi man lamang ako ay nasikaso para bihisan at ayusin ang mga ginamit ko sa pageant, Papa Dudut. Mag-isa ko na lamang na naghilamos at nagtanggal ng mga anek-anek sa ulo ko. Bago ako pumunta ng kwarto ay humarap muna ako sa salamin. Pinagmasdan ko ang sarili kong mabuti at tumango ako. Tama naman yung baklang judge. Hindi naman talaga ako maganda. Kaya ewan ko kay Mama kung bakit niya ako pinagpipilitan na sumali sa beauty pageant na yon. At sa iba pang mga sumunod na pageant, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nawala ng pag-asa si Mama na mananalo ako balang araw sa mga pageant na sinasalihan ko. Pero lahat yon ay palpak. Lahat po yon ay talo. Ang pinakamataas lamang siguro na napanalunan ko ay ang best in costume at syempre ayaw makontento roon ni Mama dahil ang gusto niya ay number 1 ako. Ako dapat yung panalo. Hanggang sa pagdadalaga ko ay ganun pa rin ang nangyayari. Kung may mababalitaan itong pageant sa kung saan ay ipaparegister niya ako, agad-agad kahit na hindi ko pa alam, Papa Dudut.
saya mo dyan ah. Masaya talaga. Hulaan mo kung bakit. Bumaba na ba ang bill natin sa kuryente? Hindi ka clown, huwag ka magpatawa ng ganyan. Ano nga po? Naibuk ko na yung kakilala ni Tina na choreographer. Bali-balita kasi na sobrang galing nun. At saka nakakita ko ng magandang gown Para po saan ma? sa pageant na sasalihan mo next month. Unang Sabado sa kabilang barangay. 3 months ago pa pala nung mai-register kita, nakalimutan ko lang sabihin. Kaibigan ko nung high school yung organizer kaya naisingit ka kahit wala ng screening. Ho? Bakit kayo lang po niyo sinabi sa akin yan? Ano ba diferensya kung kahapon o ngayon ko sinabi? Sa dulo sasali ka pa rin naman. Ma, may NSTP ako tuwing Sabado eh. Sana in-inform niyo muna ako sa date ng pageant bago niyo ako sinali. Wala akong pakialam. Gabi naman ang pageant kaya hindi masasagasaan yung NSTP mo. 5 to 6 p.m. ang klase ko sa NSTP, ma. Alas 8 naman ang pageant. Anong problema doon? Ma, ayoko naman yung gipit masyado sa oras. Kaya yan! Magaling ang makeup artist na nakuha ko. Alam na niya ang gagawin sa mukha mo kaya hindi na mangangapayan sa ipapahid sa yung kolorete. Pero ma kasi… Walang pero-pero, Nonay, ha? Nakapag-advance na ako ng bayad sa magtuturo sa inong sayaw eh. Umayos ka dyan! Hindi ko pinupulot ang pera. Di sana hindi niyo po muna ako sinali sa pageant na yan para hindi kayo gumastos. Sabi mo? Wala po, ma. Sabi ko sana makahabol ako sa pageant. Kailangan humabol ka talaga! Hindi pwedeng hindi! At siguruhin mong mananalo ka na this time! Paano kung bokeh pa rin? Hindi! Malakas ang pakiramdam ko na ito na yung unang panalo mo at magtutuloy-tuloy na to. Yan din naman yung sinabi niyo sa nakaraang sinalihan ko eh. Iba ngayon. Matindi ang vibrations ko. Iba eh. Teka, saan ka pupunta? Sa kwarto po. Anong gagawin mo? Magpa-practice na pong ngumiti, baka palpak na naman eh. Kung ngingiti ka kasi, huwag kita gilagid. Hindi pink ang gums mo, anak. Saktuhang ngiti lang, okay? At tulad nga po ng inaasahan ay natalo pa rin po ako sa pageant na yon. Mali na naman ang vibrations ni Mama na paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi na naman ako number 1. Kahit bongga na ang naging pagsayaw ko with matching backup dancers pa, ay wala pa rin akong binatbat sa ibang mga kandidata na tanging ganda lamang ang nilatag. Doon po ako nagkulang. Aminado naman ako na hindi ako maganda lalo na noong nagdalaga ko. Kaya nga nagtataka rin ang lahat kung bakit ako sumasali pa rin gayong alam ko naman sa sarili kong hindi pang beauty pageant ang mukha ko. Well, alam ko naman ang sagot doon. Maraming kakilala si Mama sa mga nag-o-organize na mga pageant na ito. Kaya ako napapasali kahit na wala ngang screening. Pasok agad. Brasuhan, ika nga. Kumbagay parang nagiging panggulo lamang ako o dagdag option sa mga papatalunin sa mga pageant na yon. Tuwing natatalo ako ay laging galit si Mama. Tuwing natatalo ito, ako ang pinag-iinitan niya at tuwing natatalo ako ay hindi niya ito tatanggapin. At laging sasabihin na luto daw ang laban. Luto ang laban! Ma, tanggapin na lang po natin, okay? Hindi! Ano tatanggapin? Kung nakita mo lang yung galing mo sa pagsasayaw kanina, iisipin mo mananalo ka talaga eh! Baka sa dance contest talaga ako dapat, ma. Huwag ka nagbibiro, hindi ako natatawa. Sorry po, ma. Yung isang judge doon, inaanak niya yung isang kandidata eh. Narinig ko tinawag siyang ninong before mag-start. Dapat pala sinabi ko yun sa organizer para hindi na umabante sa laban yung bruhang yun eh. At sana ikaw ang nakapasok. Ma, deserving naman po lahat ng mga nanalo eh. Ang gaganda kaya nila. Yung mga damit nila, alam mong mahal at pinaghandaan. Ultimo makeup, plakado. So anong point mo? Wala naman po. Hindi eh. Meron eh. May laman yung mga salita mo. Sabihin mo na. Ma, paano kung itigil na natin tong pagsali ko sa mga pageant? Kasi nakakapagod na eh. Nakakahiya na po talaga sa totoo lang. Wala na akong ibang inaasahan lagi kundi matatalo ako na nangyayari naman. Ma, hindi ata ako para sa pageant talaga eh. Nakita niyo naman ang mukha ko oh.
Kahit muse sa klase, hindi uubra. Yan! Yan ang kulang sa'yo! Self-confidence! Masyado mo binababang sarili mo kaya pagdating sa entablado, walang maramdamang aura sa'yo mga judge! Yan ang dapat nating i-work out next time! Ma, hindi lang po self-confidence eh. Hindi po ako maganda. Hindi ako matangkad. Magpakatotoo na lang po tayo, Ma. Alam na alam nyo naman yan. Kahit mga makeup artist ko, alam yan eh. Hirap nga silang lapatan ng tamang makeup ang mukha ko kasi parang walang bagay eh. Ma, alam ko at okay lang yun. Hindi ako maganda, tanggap ko yun. Wala akong anak na pangit. Umayos ka dyan. Huwag mong sasabihin yan dahil nung dalaga ako, kamukha mo ko. Para mo na rin sinabing pangit ako. Hindi naman sa ganun, Ma. Ang sa akin lang, baka oras na para tanggapin natin na hindi po talaga pang pageant ang beauty ko. Siguro mas okay kung tatanggapin na lang natin. Ang dami ko nang sinalihang pageant, Ma, pero talaga... Hindi tayo titigil hanggat hindi ka nananalo at hindi ka number 1! Kinagulat ko po ang malakas na sampal na yon ni Mama. Maayos po ang pag-uusap namin, kalmado at parang nagbibiruan pa nga tapos bigla na lamang ako nitong sinampal. Hindi ako nakapagsalita noon. Alam kong masama lang ang loob nito sa naging resulta ng pageant. Malaki din kasi ang nagastos niya roon pero hindi naman niya kailangang gumastos pa kung papayag siya na ihinto na namin ang ilusyon niya na magiging number 1 ako sa mga beauty pageant. Malabo yon. Mapabilang nga lang sa top 10 sobrang labo na. Yung manalo pa kaya. Hindi pa rin nawala ng pag-asa si Mama na balang araw ay makakamit ko ang pagiging number 1. Hanggang sa isang araw, nakaisip ito ng plano kung paano ako mananalo. At totoo lang papadudot, natakot po ako para sa planong ito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naisip ni Mama na iparetoke ako. Mula nang sinabi ko kasi sa kanya na hindi naman ako maganda ay tumatak na yon sa utak niya at ang nakita niyang paraan para manalo ako ay maging maaliwalas ang mukha ko ay ang magparetoke. Paano ba namin magagawa yon bukod sa makeup di dapat talagang magparetoke, hindi ba? Hindi naman buong mukha, ilong lang ang pinapagawa ni Mama sa akin. Malaki na raw kasi ang epekto kapag ilong ang nabago. Kaya naman nangutang pa ito sa 2 Bombay para makakuha ng ipang paparitoke sa ilong ko. At syempre sa kanya lang ito sinabi sa akin nang makuha na niya ang pera na gagamitin. Ma, ayoko! Hindi pwedeng hindi. Takot ako magparetoke, Ma. May anesthesia naman. Pero Ma... Walang pero, nakautang na ako. Anong gagawin ko sa pera na to kung hindi ka naman pala magpaparetoke? Gamitin natin dito sa bahay. Hindi! Huwag mo akong turuan. Anak lang kita at susunod ka sa gusto ko. Magpaparetoke ka. Nakahanap na ako ng doktor na gagawa at balita ko, pulido yon. Ma naman! Di ba sabi mo, kaya hindi ka nananalo sa pageant dahil pangit ka? O ngayong may solusyon na, atras ka pa? Hindi lang naman po yung itsura ko, Ma eh. Ayoko na rin sumali sa mga pageant. Pagod na ako, Ma. Pagod? Sino ba sa tingin mo sa ating dalawang mas pagod? Ako na naglalakad lahat ng kailangan mo para sa bawat pageant na sasalihan mo at halos putulin ko na ang gitid ko sa kakasigaw para makapuntos ka lang na malaki sa audience impact o ikaw na magpapakyut lang sa stage. Kasi naman, Ma, kayo lang naman kasi gusto mag-pageant ako eh. Sali nyo na lang ako sa ibang contest. Makakatipid pa kayo ng sobra. Sa beauty pageant lang kita gustong makita at wala nang iba. Hihinto ka muna next sem para makapag-focus ka sa pagpapageant. Ano po? Nabingi ka na sa kaartehan mo? Ang sabi ko, hindi ka muna mag-e-enroll next sem. Magpo-focus ka sa pagpe-prepare sa pageant. Lahat aayusin natin. Kailangan mong aralin lahat tungkol sa mundo ng pageantry after nang mapaayos ang ilong mo. Hindi ka rin lalabas ng bahay ha para hindi na lalong masunog ang balat mo.
Ma naman, last sem ko na sa susunod eh. Baka naman pwedeng tapusin ko na muna yung para makagraduate na ako. Ayoko mahuli. Gusto ko na magmarcha. Isang sem na lang naman eh. Yun na nga po, May. Huling sem na. Bakit hindi niyo na lang po ko hayaang tapusin yun? Dahil hindi ka na bumabata. At alam mong may age limit ang pagpapageant. Ang pag-aaral, mababalikan mo pa yan. Pero yung pagpapageant, may limitasyon yan. Isang sem na lang naman yan. Madali na lang yan balikan. Ang importante ngayon ay maging handa ka sa pageant at sisiguraduhin kung number 1 ka na after nito. Naintindihan mo? Pero ma... Naiintindihan mo! Yes, ma. Very good! Para na lamang akong robot na sumunod sa gusto ni Mama. Sa unang pagkakataon ay naramdaman kong bumigay ang lahat sa sarili ko at hinayaan na lamang si Mama na patakbuhin ako. Yes, Mama. Oo, Ma. Sige, Ma. Yan na lamang ang mga paulit-ulit kong sinasabi sa kanya kapag may nais siyang ipagawa sa akin. After niyang maparitoke ang aking ilong ay namahinga ako ng almost a month ay na rin sa sinabi ng doktor at habang nagpapahinga ako ay si Mama naman ang nag-aayos ng lahat ng kakailanganin ko para sa pag-iensayo ko. Nag-research ito ng mga videos ng mga beauty pageant na dapat ko raw gayahin. Pati mga damit ng mga kandidata ay nagprint din ito para mapatahin na lang daw sa kanyang kakilala para sa pagsabak ko. Hinanap nito ang mga tamang kulay para sa akin dahil noong mga nakaraan ay aminado naman siya na hindi bagay lahat ng kulay na pinili niyang ipasuot sa akin. Naghanap na rin siya ng mga makeup artist na alam niyang mamamagic ang mukha ko. Sabi naman niya ay maliit na bagay lang ang gagawin ng mga nagmi-makeup sa akin dahil ilong ko na ang lalaban. Noong gumaling na ang ilong ko ay sinabak ako ni nanay sa pagtitrain para sa paglalakad. Hirap ako dahil may dahil sa hirap talaga ako maglakad gamit ang may takong. Pero gumawa kami ng paraan para hindi yon mahalata kapag naglalakad ako. Nag-hire ng panibagong koryo si Mama para turuan ako ng sandamukal na sayaw para may imbak daw kami. Sobrang pagod na ako, Papa Dudut, pero hindi ako makahindi dahil ito ang kagustuhan ni Mama. Ginagawa ko na lang yon dahil wala namang pag-asang pumayag siya na itigil na namin yon. Pinagbigyan ko siya at ginalingan ko sa unang pageant na sinalihan ko after kong mag-training at Papa Dudut, nanalo po ako. Sa unang pagkakataon ay number 1 ako. Congrats, anak! Nilampasan mo lahat ng kalaban! Nakita mo yung first runner-up? Halos pagwala nung in-announce na ikaw ang panalo? Bruha! In-expect pa talaga niya na siyang mananalo base dun sa suot niyang gown na pinagbuka siya naglalakad na pinya? Mauna na po ako sa kwarto. Maaga pa. Dito ka muna. Pag-usapan pa natin yung susunod mong gagawin sa next pageant mo. Naku anak, ito na yon. Tuloy-tuloy na ang pagiging number 1 mo. Number 1 ko o number 1 nyo? Anong sinasabi mo dyan? Hindi naman talaga para sa akin ang number 1 na yan, di ba? Para sa inyo yan eh. Mula pa lang sa simula, para sa inyo na talaga yan. Alam mo anak, pagod ka lang kaya… Yes, ma. Pagod na ako. Matagal na. Dati pa. Ano bang pinagpuputok ng butsi mo dyan? Nanalo ka na, di ba? Number 1 ka na, di ba? Bakit parang ang sama-sama pa ng loob mo? Masama ang loob ko kasi wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Laging kayo. Kayo na lang yung nasusunod. Wala na akong boses para sabihin sa inyo na ayoko kasi pinipigilan niyo ako. Puro na lang kayo ang nasusunod. Paano naman ako, ma? Paano naman yung gusto ko? Di ba sabi mo gusto mo rin to?
Gusto mong maging number one? Kasi yun yung gusto nyo eh. Yun yung magpapasaya sa inyo. At gusto nyo maging masaya kayo kasi kapag masaya kayo, doon ko lang nararamdaman na mahal ninyo ako. Na anak mo ako. Pwede ba? Bukas na lang natin to pag-usapan. Masyado ka lang emosyonal dahil first time mong manalo. Pumunta ka na sa... Hindi, Ma. Pag-usapan natin to ngayon para matapos na. Tagal ko na nahimik eh. Ang tagal kong pinagbigyan kayo. Balato nyo na sa akin to. Ano ba talagang gusto mo mangyari, ha? Maging masaya kayo para sa akin kahit hindi ako yung number one. Mahalin niyo ako kahit hindi ako yung number one. Hindi ka pwede maging masaya kung hindi ka number one. Bakit hindi? Kasi alam ko ang pakiramdam na hindi number one. Alam ko yung pakiramdam na pangalawa na lang lagi sa lahat. Nung bata ako, lagi ako naikukumpara sa kakambal ko. Sa tiyahin mo. Lagi akong pangalawa sa kanya mula sa talino hanggang sa ganda. Pareho kaming sinasali sa mga pageant ng lola mo. At kahit halos magkamukha kami, siya pa rin yung nananalo. Ma, hindi ko po... Pag-uwi ng bahay, sisirain ng lola mo yung gown na suot ko dahil sa sobrang galit. Habang suot-suot ko yon. Hindi mo alam kung gaano kasakit yon sa balat habang hinihila sa'yo at hindi mo alam kung gaano kasakit na paulit-ulit na marinig sa mismong nanay mo na talunan ka. Pangalawa ka na lang lagi. Ma... At sa tatay mo, hindi pa pangalawa lang tayo? Pangalawang pamilya tayo dahil kabit ako? Kaya nung namatay siya, asan tayo? Handun tayo sa dulo at hindi tayo makalapit sa kabaong niya dahil ano? Dahil pangalawa lang tayo. Ngayon mo sabihin sa akin, Nonay, masaya ba na maging pangalawa? Hindi ko alam na ganyan po palang... Hindi mo alam dahil ayokong ipaalam. Dahil gusto ko hindi ka magaya sa akin na laging pangalawa na lang. Ayokong iparanas sa'yo yung pakiramdam na talunan ka. Hayaan mong maputol na sa akin ang sumpa ng pagiging pangalawa. Ilaban mo ang sayo. Maging number one ka kung gusto mong maging masaya. Sorry, Ma. Papa Dudut, hindi ko po alam kung paano lalapitan noon si Mama matapos itong umiyak sa unang pagkakataon. Ito ang unang beses na nakita kong nanghina siya at nakaramdam ako ng konsensya. Dahil ako ang dahilan noon, Papa Dudut. Hindi ko alam na ganito pala ang pinagdadaanan ni Mama kaya ganito ang trato nito sa akin. Kaya naman sa loob ng maraming taon ay paulit-ulit niyang dinidikit sa utak ko ang salitang number one dahil hindi siya kailanman naging masaya sa pagiging number two. Dahil para sa kanya, kapag pangalawa ka ay talo ka. Ayoko pa ring paniwalaan ang ganitong pag-iisip ni Mama dahil alam ko na pwede namang maging masaya kahit pangalawa ka lamang. Kahit natalo ka. Kahit na hindi ka mag-number one. Pero iba ang pinagdaanan ni Mama mula sa magulang at kapatid niya hanggang kay Papa. Lagi nga lang talaga siyang pangalawa at dahil doon ay nabawasan ang pagiging masaya niya. Pinaramdam sa kanya ng buong mundo na dahil pangalawa siya ay walang maiaabot sa kanya at nabawasan ang mga karapatan niya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay pinagpapatuloy ko ang pagpapageant at hindi pa rin para sa akin, kundi para kay Mama. Ginagawa ko na lamang yon para maging masaya siya at madalas nananalo na ako sa mga pageant at nakikita ko kung gaano siya lumundag sa saya. Kapag nangyayari yon at aaminin ko na nagiging masaya ko kapag ganon ang nakikita ko sa kanya. Kahit ayaw ko nang mag-pageant at kahit pagod na ako, Papa Dudut, basta makita ko lamang siyang masaya ay okay na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko maibibigay ang pagiging number one kay Mama. Pero sana sa ngayon ay maging sapat na yon para mahalin at tanggapin niya ako. Maraming salamat, Papa Dudut, ang inyong kapuso at kabarangay, Nonay. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito?
Pagkwentuhan natin sa comment section yan.